Good morning mga nay. So, it's 5:30. Yan, kita niyo naman, madilim pa. Kami ay bababa sa tabing dagat para magbaka sakali uli ng kalakal. Kasama ko si Kuya Von. Hindi makita. Ayan, tingnan niyo yung Monday ngayon, pero hindi ko papapasukin yung mga bagets kasi may mga ubo sila. So, ito, maaga kami nagising ni Kuya Von. Si Kuya Von kasama ko. Tulog pa yung dalawa. Magta-try kami magtingin sa tabing dagat kung meron pa naiwan ng mga basura. So, ayan, kung naririnig niyo si Kuya Von, inuubo-ubo. Ayan, hindi ko muna sila papapasukin. Si Kuya Ivan, ilang araw ko na rin pinapatulog sa hapon kasi sabi ko magpahinga. At bumalik na naman yung kanyang pagkahika. Ngayon lang uli nagkasakit yun ng ganun. So, ang ganda. Ang ganda ng sunrise. Tingnan uli natin yung mamaya. Ayan, galing na kami dito. Hi, Kuya! Galing na kami. Meron na kami nakuha. Ayan. Ay, hi Moon! Hi Luna! Nandito kami ngayon sa... Ayun, pinagtutumba na yung mahogany. Ayan, dati ganyang kaganda yan, mga nakatayo. Ngayon, wala na. Kasi gagawin na daw tong pier. So, yan, uubusin na nila yan. May cut. Ayan, doon naman kami papunta, maliwanag na. So, nagmamadali kami. Hindi na ako makakapag-video ng marami. Mamaya po ulit. Ayan, good morning po. Ay, hi Kuya! Ito nakuha namin nakapuno pa rin kami, nakasimot pa rin kami ng isang sako. So ito, tignan nyo yung paligid. Ayan tignan nyo, tahimik na ang paligid. Ganda ng sunrise Hi. Ayun. At ngayon kami pauwi na. Masama talaga pakiramdam nila. Yung dalawa na iwan pa sa bahay, si Kuya Bill, kagabi talagang hinuhutoy siya. Kaya sabi ko wag mo nang pumasok. So, mamaya po ulit for today's update. Hello po. It's 2:45 at eto, punta kami sa aking pinsan at hihingi kami kukunin namin yung binibigay niyang mga lata. Sayang din kasi yun. Isasabay ko na dun sa ibebenta kong mga kalakal. So, kasama ko si Kuya, nagdala kami ng stroller para hindi kami gano'ng magbubuhat. Samahan niyo po kami. Hello, hi mga nay! Eto na naman ako at halika't samahan nyo nga kami sa mga kaganapan sa aming buhay-buhay. Lunes ngayon at katatapos nga lang ng mahal na araw. So tapos na rin ang ilang araw na bakasyon ng ating mga trabahante at mga estudyante. At kami naman na taga dito sa tabing dagat sinamantala nga yung mga pwedeng pagkakitaan ngayong mahal na araw. Yung aking mga tita at tito at ibang mga kapitbahay kanya-kanya nga rin ng diskarte kung paano nga kumita. So merong mga gumawa ng mini cottage, lamesa na pwedeng paupahan sa mga naliligo. Meron din naman kanya-kanyang gawa ng merienda like turon, banana Q, ice candy at ilalako nga nila sa tabing dagat. At sa dami ng tao napakadali ngang umubos ng paninda. Si Bossing nga rin napagawa nga agad ng mesa at upuan at pinauupahan nga sa mga naliligo. Kami namang mag-iina maya nga ang balik sa tabing dagat at nangongolekta ng mga kalakal like bote ng alak, plastic bottles at iba pang pwede pang maibenta. So ito nga mga pinamigay ng aking pinsan mga pinagamitan niya nga sa paggawa ng ice candy. Tapos yung mga stock nila na pinag-inuman ng alak. More on lata nga yung nakuha ko rito dahil ang ginagamit niya fruit cocktail para nga sa salad flavor ng kanyang ice candy. At syempre gumagamit din siya ng mga evap, condense or crema. Hindi ko alam kung anong hinahalo niya pero halo-halo na to. May mga lata ng sardinas, meatloaf, ganon, pang ulam-ulam nila. 10 piso rin ang kilo ng lata kaya maigi to kasi ang lata di ba mabigat. So kung maka 3 kilo ka di may 30 ka, kung maka 5 ka di may 50 ka, kaya siya pa rin yun. Sorry na nga po pala sa suot ko kasi nag long sleeve ako para yung init ng araw hindi masakit sa balat. Pero dahil nga mainit yung hati ng aking damit hanggang kilikili. Pero nakapang sports bra naman ako kaya hindi naman masyadong masagwa pero tinakpan ko na rin diba for safety. Medyo marami nga rin kami nakuha dito kay Lakasin kaya pandagdag nga rin to sa aming ibebentang kalakal na naipon namin ng mahal na araw. Yan, pauwi na kami. Ayan, nakadalawang sako kami. Ang dami din pala nun.
Kala ko konti lang kaya isang sako lang yung bit-bit ko. Buti na lang may extra silang sako. At habang kami nga ipauwi, pinupulot pa rin namin yung mga nakikita namin na pwede pang i-recycle sa tabing daan. Marami pa rin kasi kami nakikita na nakakalat ng mga plastic bottles. Yun nga lang, kapag may plastic bottles na ganito, yung may print at saka yung kulay blue, reject nga yun. Kaya eto lang na mga clear plastic bottles yung kinukuha namin. Yung mga matitino na 1.5 itinatabi ko para nga sa aking dishwashing liquid. At meron din bumibili niyan sa akin, isa yung 1.5 liters kasi nga gumagawa nga rin siya ng dishwashing. Sayang pa din yun kasi nga marami naman ako naiipon, gawa ng namumulot nga ako at kapag mga 1.5 hindi naman mga napipitpit yung mga napupulot ko at mga buo pa nga. Magtsatsaga ka lang talagang maglinis kaysa naman bibili ka pa ng mga bagong mga plastic bottles, diba? Yun nga lang kapag medyo susyalira, yung iyong suke hindi nga pwede mga ganito. At nung pagka-uwi nga namin, agad ko na inasikasong isalansan yung mga bote. Isa-isa ko na nga rin nilagay sa sako para maihabol ngayong hapon at maipera na nga ito. At para na rin mabawasan yung mga nakatambak na basura dito sa amin. Naka 176 pieces din ako na bote ng gin bilog. Tapos naka 63 pieces yata ako ng bote ng long neck. Buti na lang at kahit papano sa bote pa lang meron na nga akong 100. Pambili na nga rin to ng bigas. Kailangan ko nga silang ilagay sa sako lahat kasi nga mag-aarkila lang ako ng tricycle. Gustuin ko man na ihatid isa-isa ng stroller kaso nga lang hindi ako aabot kung babalik-balikan ko pa. At saka medyo mabigat kasi itong bote, nakakatakot ba kapag biglang bumigay yung aking stroller sa sobrang bigat nito hindi ko pa mapakinabangan. Tinulungan na nga rin ako ni Kuya sa pagpipit-pit nito mga PET para nga madali na matapos. Nahirapan pa nga ako sa paglalagay nito kasi nga medyo kinulang yung aking mga sako. Buti na nga lang at meron pa akong mga nahanap at nailagay ko pa nga rin silang lahat. At habang inaasikaso ko nga maisa ko lahat ito, pinababa ko nga si Bossing para kausapin yung aming kapitbahay kung pwede magpa-service at magpahatid nga sa junk shop. Buti na nga lang at pumayag kahit na puro kalakal itong kanyang ikakarga. Maya-maya pa dumating na nga rin yung tricycle at tinulungan na nga rin kami ni Bossing na magkarga. Medyo mabigat nga kasi yung mga bote at hindi ko nga siya kaya mag-isa. Dalawang balik nga rin pala ng tricycle itong aking mga kalakal. Buti na nga lang at nakaabot kami bago magsara yung junk shop. Yan nga at habang tinatapos kong isa ko yung mga PET si Bossing naman hakot na nga ng hakot dun sa mga bote at una na nga i-deliver yun. Pinagtulong-tulungan na nga rin namin ilagay lahat para nga mas madali siyang matapos. Tapos ako na rin ang sumama dun sa tricycle para ako ngayong may iwan dun sa junk shop kasi nga babalik pa at kukunin pa yung mga ibang ibenta. Sa total naka 607 pesos din ako at yung 100 pesos binigay ko nga sa tricycle para nga pamasahe. At yung natirang 500 pesos binili ko ng bigas, sabong panlaba, powder, at pagkain ng aming mga alaga. Kasi nung mga araw na to hindi pa nga nakakalaot sila Bossing. So hanggang dito na nga lang po muna for today's video. Thank you for watching!